May ganito kaaktibong kasama nagkukunwari pang mataas ang tingin sa sarili. Namatay ka ng may saysay. Sa mundo ng mga immortal, ako ay umaasa sa pagsasamantala sa mga banal na dalaga ng sekta sa aking pagsasanay. Hindi ito ngayong nasa mababang mundo. Paano-paano naging ako ay naging biktima ng pagsasamantala ng iba. Luchan? Ano iyang daldal mo? Kailan ka ba talaga makakaya mo? Siya ay sakim sa katawan ng dating may-ari, Shuki Shue. Mula nang pumasok ka, ay palaging nakatitig sa aking mga paa. Bakit? Ikaw ba ay gustong humalik sa akin? Paano mo nagawang hawakan ako nang wala ang aking pahintulot? Dapat kang sampalin. Hindi ba gusto mo lagi makipagsanay sa akin? Ang galing ng flexibility mo. Sapat ka na. Yung katawan ng Yin Dragon, ibinigay mo sa akin. Itong pera, gamitin mo para magpagaling ka. Pagkatapos, umalis ka sa pamilya Shu. Pinalayas mo ako? Kagabi, hindi ka nasisiyahan sa akin? Hindi ba ikaw mismo ang laging gusto? Umalis sa pamilya Shu? Lukan, ang gago! Nagpapanggap lang ba dati? 8 beses sa isang gabi. 8 beses Sa ngayon, ayoko nang umalis. Kagabi ay interes lang ng 3 buwan. Interes? Ang ibig mong sabihin ay, kailangan ko pang bayaran ng principal? Sabi ko, kagabi, yung 8 beses na ibinigay ko sa iyo ay interes. Mahaba pa ang panahon natin. Ang konsumo ng katawan ng Yin Dragon ay mas mataas kaysa sa normal na tao. Kung hindi ka takot mamatay, walang problema sa akin. Itong duwag na walang silbi, kailan siya naging ganito kabangis? Pero, medyo nagustuhan ko pa. Kagabi, ginamit ko ang Dazizai kay Bugong. Bumalik ng malaki ang aking lakas. Pero malayo pa sa aking tugatog. Ang chi dito sa mundong ito ay manipis. Kung gusto kong makabalik sa aking tugatog, maliban sa kaibo, may iba pa bang paraan? Luchan, kagabi, si Shuki Shue, hindi ka ba ginulo? Nag-aalala talaga ako. Katawan ng Young Phoenix. Siya at ang katawan ko ng Yin Dragon ay perpektong magkapares. Hey, mas gumwapo ka. Hey, ate. May kailangan ka sa akin? Anong gusto mong pag-usapan? Nakita ko si Ermei. Sabi niya ipapalayas ka niya. Totoo ba yun? Nagmamatigas lang siya. Sa tingin ko, nasiyahan siya kagabi. Sa tingin ko, ikaw ang matigas ang bibig. Sa loob ng 3 buwan na ito, ang sama ng trato niya sa'yo. Nasaksihan ko lahat. Kung palayasin ka niya, pumunta ka sa kwarto ko at matulog, kasama si ate. Pwede ba?
Siyempre, mabuti kang tao at may prinsipyo. Bakit? Gagawa ka ba ng hindi nararapat? Ate, hinahangaan kita palagi. Si Shuya King sa bahay, ang panganay. Hiwalay sa asawa at may isang anak. Sa panlabas, mahinahon. Pero sa totoo, naiinis siya sa orihinal na may-ari na isang pasanin. Sa likod, mahilig siyang manira. Ate, Pero ako rin, laging may gusto sa'yo. Nahulog siya sa bitag. Lukhen, hayop ka! Anong ginagawa mo sa akin? Tulong! Pilyo? Itong walang kwentang tao. Paano siya ng ahas? Lukan, buwisit ka. Nangahas kang manggulo sa misis. Katiwalali? Siya, sa loob ng 3 buwan, hindi hinawakan ng kapatid ko, pero pala ay may masamang balak sa akin. Buti na lang dumating ka sa tamang oras. Muntik na akong mamatay sa takot. Huwag kang matakot, misis. Ngayon, itataboy ko itong tao sa bahay at babaliin ko ang kanyang binti. Ikaw na walang kwenta? Nagpapakunwari ka pang kalmado? Baka naihi ka na sa takot. Lucian, ngayon, dapat mong malaman. ano ang dapat malaman? Tingnan mo nang mabuti. Ako at ang 3 binibini sa inyong pamilya ay may kontrata ng kasal. Ang matandang Shu sa inyo ay pirmado ng sarili niyang kamay. Ang gusto kong gawin, gagawin ko. Kailan ba dapat ikaw na isang katiwala sa harap ng iyong magiging manugang tumahol? Ah, Ikaw? ano yang ikaw? Anong nangyari? Nanay, Anong nangyari? Ninang, Hinaras ko siya. binibini. Ginalaw ko ang nakatatandang kapatid na babae. ang taong ito na hindi sumasagot kahit bugbugin, hindi lumalaban, kahit hampasin kailan pa siya nagkaroon ng lakas ng loob. Binibini. Hindi lang niya ginalaw ang ginang. Sinampal pa niya ako. Ito ba ay isang marangal na bagay? Bakit ka sumisigaw? Binibini. Dahil mayroon siyang 3 kasunduan. Para na siyang walang batas. Xiaolu, kahit na ang 3 naming anak na babae ay may kasunduan sa iyo, isa lang ang maaari mong pakasalan. Ito, si Yaking ay may asawa na. Ang ating si Kiksue ay palaging gusto ka. Hindi ka ba nasisiyahan sa kanya? Kung nasisiyahan o hindi, dapat tanungin siya. 8 beses. Namulaklak ang bakal na puno. Ay! Yaking, sinong lalaki, pagkatapos ng ganoong pagsubok, ay may ganang magpatuloy? Sa tingin ko, pinaparatangan mo ang isang matapat na tao para palayasin siya. Tama ba? Inay, hindi naman. Hindi siya matanda kahit kaunti. Tama na? Tigil na. Ako naman, magpapalakas ng katawan para kay Xiaolu. Tara, bumaba na tayo para kumain. Kiksue, kagabi ikaw at siya ay talagang... Ang gusto ko lang ay ang kanyang Yin Dragon na katawan. Yin Dragon na katawan? Hindi ba ito gawa-gawa lang? Uy, sandali. Epektibo ba si Chiksue? Xiaolu, halika, kumain ka pa. Kung ano ang kinakain mo siya ang pampalakas. Binibini, ang mesang ito, bakit puro gulay? Hindi ito pampalakas? Nakalimutan mo ba? Ngayon ang araw ng pag-aayuno ni Shanshui, kaya ang buong pamilya natin ay kumakain ng gulay. Oh, bakit wala pa si Shanshui? Shanshui, bakit ka nakatayo diyan? Halika na dito at kumain. Inay, papatayin ko ang bastos na ito. Nanay, papatayin ko ang bastos na ito. Shanshui, Oy, may tao dito. Gusto mo pa bang dagdagan ng bastos?
Shanshui, ikaw talaga. Dagdagan kita ng isang bala. Ano sa tingin mo? Ibaba mo ang ulo. Kiksue, lumakas ang panloob mong lakas. Ang yinlong na katawan ay talagang epektibo. At sa kanya, wala na kaming utang sa isa't isa. Shanshui, anong ginagawa mo? Sa liwanag ng araw? Gustong pumatay? Komportable ka bang nakabaon? Hindi kasing ganda kagabi. Kagabi ikaw at si Lucan nakagambala sa aking pagdarasal. Nasayang ang aking pagsasanay. Maaga o huli, papatayin ko siya. Kung kaya mo, protektahan mo siya habang buhay. Medyo malakas ang ingay kagabi. Shanshui, anong nangyari sa'yo? Ganyan ka pala magdasal? Xiaolu, 3 buwan na ang nakalipas. Si Shanshui ay sinapian ng demonyo. Ang ugali ay pabago-bago, ibang tao na. Tanging sa pagdarasal lang siya gumagaling. Hindi demonyo, sinapian ng maliit na espiritu. Ano ang gagawin? May solusyon ba? Ang aking yinlong na katawan ay makakalutas. Yin Dragon na katawan. Ikaw. Hindi pa sapat na sinaktan mo ang pangalawang kapatid at gusto mo pa bang saktan si Bunso? Ay bahala ka kung maniwala ka o hindi. Ikaw na laging nagtatago sa likod ng pangalawang kapatid na duwag. Ang satsat mo ay talagang may credibility? Naniniwala ako. Si Lucan ay medyo duwag, pero hindi siya isang taong mahilig magsinungaling. Ading, Pagkatapos naming magsanay, biglang lumakas ang aking lakas. Siguro ang kanyang Yin Dragon na katawan ay talagang may kakaibang epekto. Ading, ikaw. Xiaolu kung may paraan ka. Tulungan mo si tita. At tulungan mo rin si Shanshui. Shanshui, hindi niya sinasadya yon. Naaapektuhan lang siya ng demonyo sa kanyang puso. Tulungan mo siya. Pwede naman. Pero mayroon akong maliit na kahilingan. Sige, sabihin mo. Habang ginagamot ko si Shanshui, sa pagpapagaling sinuman, ay bawal mang istorbo. Pwede. Nag-aalala ako na walang paraan para magsanay. Dumating na ang pagkakataon. Yaching, Inay Ading, talaga bang naniniwala kayo sa kanya? Bukod sa pagsasamantala niya sa Yin Dragon na katawan, ano pa ang kaya niyang gawin? Tingnan mong mabuti iyong chopstick. Nahawak niya kanina iyong chopstick. Chopstick. Tumayo ito. Tingnan mong mabuti, tumayo lang ba yan? nakalutang. Anong nangyari? Inilagay niya ang kanyang lakas sa mga chopstick na ito. Kahit hindi ako tumulong kanina, hindi ako sumagip. Kaya niyang pigilan ang bala na iyon. Pagkatapos magsanay sa akin ang kanyang Yin Dragon na katawan, ay nakakuha rin ng malaking pag-unlad. Ay, nasayang lang ang pagtulong ko sa kanya. Ang galing. Para hindi na matakot na masira ang kanyang katawan. Amituofo. Pagpalain ng Buddha. Pagpalain ako. Alisin ang demonyo sa puso. Buddha, pagpalain ako. Walang Buddha. Gwapong lalaking bodhisattva, ngunit may isa. Kaya mong pahirapan ang tao ng ganito. Ayaw mong magpakita. Lumabas ka't harapin mo ako.
Ang sunod sunurin mo naman. Sinabi ko, lumabas ka, at lumabas ka nga. Papakuluan na kita ngayon. Wala kang dapat ipag-alala, walang sakit. Tigilan mo na ang paglaban. Kapag hinawakan kita ng kamay ko, hindi mo kakayanin. Halika rito. Ay, pasensya na. Ang teknik ko medyo kalawangin na. Pagkatapos kong makuha ang enerhiya ng maliit na multo, babawi ang lakas ko sa kasagsagan ng aking 1%. Nanay, tingnan mo. Parang may kakaiba sa langit. Biglang nagtipon ang mga ulap. Napakakakaiba. Ang pagdilim ba ng langit ay itinuturing na kakaiba? Luchan. Lumapit ka. Mainit ako. Nilagyan ka ng masamang sumpa. At may pagkakataon pa ako. Luchan, ikaw ano ang ginagawa mo? May naglagay sa iyo ng masamang espiritu at sumpa. Unti-unting kinakain ang iyong katawan. Kung nagdarasal ka ng Amituofo, walang silbi. Tawagin mo akong Kuya Lu. Tutulungan kitang tanggalin. Binabaril kita. Dati. Pero tinulungan mo pa ako sa lason. Inilipat sa iyong sarili. Luchan, gusto mo ako? Di ba? Hindi. Ano ba ang sinasabi mo? Dazizai, Chai Bugong. Noong una, hindi man lang ako matingnan paano siya naglakas loob na hawakan ako. Ang lason para sa akin na katawan ng Yin Dragon ay malaking sustansya. Ma, may totoo ngang kakaibang senyales. Para akong nakakita ng dragon. May isang Grandmaster na umangat. Ang lokasyon ng senyales. Parang nasa itaas ng silid ni Shan Shui. Hindi naman si Lucan ang dahilan. Kung si Lucan ay may ganitong kakayahan, hindi siya magiging duwag sa bahay natin sa loob ng 3 buwan. Pero sa tingin ko, kamakailan talagang iba siya kaysa dati. Luken, nasaan ang lalaking ito? Lumabas ka. Aray, may natitira pang sakit. Simula ngayon, bawat linggo, Lunes, Miyerkules, Biyernes, sasama ako sa ate mo para magsanay. Martes, Huwebes, Sabado gagamutin kita. Ang tubig na ito kailangan nating balansehin, di ba? Luken, nasaan ka ba? Lumabas ka. Sino ba ang nag-iingay? Tingnan mo ako sa isang saglit, wawasakin kita. Huang Junjuo. Bakit siya nandito? Sigurado akong ginagamit niya ang kanyang pagkakakilanlan bilang anak ng pinakamayamang tao para pabalikin si Lucan at ipagpatuloy ang pagiging alipin niya. Alipin? Ma, nakalimutan mo na ba noong si Lucan ay nagtatrabaho sa ilalim ni Huang Junzuo? Dahil duwag siya, laging siya ang pinagbubuntungan ng galit? Ngayon si Lucan ay nakatakdang maging manugang ng pamilya Shu. Palayasin si Huang Junjuo. Young Master Huang, nandito na kayo. Marumi ang sahig namin. Tumapak kayo sa carpet. Huwag madumihan ang inyong paa. Kung alam mong marumi, bakit hindi mo walis? Ang pamilya Shunyo, mahilig ba kayo sa basura? Kasalanan ko po, napabayaan ko.
Mrs. Wen? Mrs. Wen, narinig ko, si Lucan ay hindi masunurin sa inyo. Ngayon, pumunta ako rito para kunin siya pabalik. Si Lucan ay nagpapagamot kay Shanshui. Pinangako namin sa kanya, walang sinuman ang maaaring makagambala. Pagpapagamot? Marunong magpagaling si Lucan? Young Master Huang, sabi niya, ang kapatid ko ay sinapian ng maliit na demonyo. Naniniwala ang nanay ko na kaya niya itong gamutin. Mula ng unang araw na pumasok si Lucan sa bahay ng Shu, ay siya ang naglalaba ng aking mga brief at medyas, naghahain ng tsaa at ashtray. Marunong siyang magpagaling? Hindi ko alam iyon. Kung marunong ba si Lucan o hindi, ano sa iyo? Ang kanyang ama ay pumirma ng kasunduan sa aking ama. Siya ang manugang ng pamilya Shu. Wala kang pakialam. Ah, oo. 3 buwan na ang nakalipas. Sabi ng pamilya Shu na si Lucan ay may yin dragon na katawan at dinala siya rito. Dala-dala pa ninyo ang 3 kontrata ng kasal. Ano, ang pamilya Shu ay wala nang magawa? Kukuha lang kayo ng kung sino-sino, tapos mag-audition kayo ng asawa sa bahay nyo? Huang Junjuo, anong ibig mong sabihin? Anong ibig sabihin? Sino ba ang hindi nakakaalam na kami ni Shanshui ay may pagmamahalan? Ang aso ko ay maaaring makipagkasundo sa kanya at magamot pa siya? Sa tingin ko, gusto ninyong si Lucan ang makinabang dito, di ba? Bakit ang ginaw? Tinatawag mo ba ako? Ang lakas ng puwersa. Xiaolu, ikaw natapos mo na ang paggamot? Kumusta si Shanshui? Walang malubha si Miss San. Kaya lang simula ngayon, tuwing Martes, Huwebes, at Sabado, kailangan kong alagaan ang iyong meridian pagkaraan ng ilang panahon gagaling ka na. Mabuti naman, kung may kailangan ka, sabihin mo lang sa amin. Lucan, ang tanga mo. Hindi mo ba nakita na ang pamilya Shu ay nag-uusap ng seryosong bagay? Bakit ka biglang pumasok? Siya ay laging nambubuli sa dating may-ari na mayamang binata. Ang mga laman loob ay sira-sira na. Itong taong puro kain at inom, ipapadalisay ko baka maging isang tambak ng mantika. Lucan, kinakausap kita. Bingi ka ba? Shu Shanshui, ikaw ba ang pwedeng humawak sa kanya? Natakot siya. Si Lucan ay talagang natatakot kay Huang Junjuo. Masyadong duwag. Huang Junjuo, hindi ito bahay mo. Wala kang karapatan na mangialam dito. Ang aso na pinalaki ko, si Huang Junjuo. Kahit saan, kapag tumawag ako, babalik ito. Tulad ng dati, pakintabin mo ang aking sapatos at sabihin mo sa akin kung paano mo ginamot si Shu Shanshui. Saan mo siya hinawakan? Xiaolu, Lucan, ikaw ang manugang ng pamilya Shu. Hindi mo kailangang sumunod sa kahit sino. Magkaroon ka ng dangal. Ngayon, kailangan kong bigyan si Huang Xiao ng paliwanag. Lucan, alam ko na hindi na sayang ang pag-aalaga ko sa iyo. Akala ko, nagbago na siya. Pero wala palang tapang, maliban sa paggamit sa mga babae. Halika, halika. Lumuhod ka. Itong sapatos, linisan mo. Sa susunod, kapag ginamot ko si Miss San para painitin ang kanyang meridian, papayagan kitang manood sa tabi. Malalaman mo kung saan ko siya hinawakan. Ang yabang niya talaga. Kumain ka ng pagkain ng pamilya Huang. Gumamit ka ng gamit ng pamilya Huang. Tinapangan mo akong saktan at ginagalaw mo ang fiancé ko. Sino ang kumain ng pagkain mo? Ang payat ko, ang taba mo. Buwisit, lusob na. Dalhin ninyo siya pabalik. Ako na ang papatay sa kanya. Mga nagkakagulo sa Shu, lumayas kayo. Ang tapang mo namang gawin ito. Kinakausap mo ako ng ganyan? Bini-bini. Si Master Huang ito. Isa pang salita, dalhin mo ang sira mong carpet. Sabay kayong lumayas. Binibining Shu. Binibining Shu. Huwag mong ipagmalaki na. May konting martial arts. Ay manakit ng tao.
Hindi lang ikaw ang may kaya. Pinsan, Liu Ruyan. Kuya, naghintay ako sa labas ng pinto mo. Nang napakatagal. Bakit hindi mo pa? Dinala si Luken. Anong nangyari? ang weird ng batang ito ngayon. At saka, ang buong pamilya Shu. Lahat ay pumapanig sa kanya. Malamang, ikaw na lang ang kailangan pumunta. Babe, tigilan mo na. Sinusundo na kita pa uwi. Dumating na ang mahal ni Lucan. Hindi na natin siya mapipigilan. Siya ay Liu Ruyan. Ruyan, yung cake na gusto mong kainin. Dahil nagustuhan ng dating may-ari si Liu Ruyan, para makalapit sa kanya, pinababa ang halaga ng sarili. Naging utusan sa pamilya Huang. Mahal, bakit nalamig na ang cake? Cake bagong luto lang ang kinakain ko. Medyo malayo ang daan. Bakit hindi mo na lang ito ilagay sa damit mo para mainit? Sa susunod, kung gagawin mo ito, hindi na ako kakain ng ibibigay mo. Ruyan, wag kang ganyan. Ruyan, yung cake na gusto mong kainin, bagong luto, mainit pa. Kuya, tingnan mo siya para maghanda para sa akin. Isang mainit na cake. Nasunog ang tiyan niya. Pinsan, malapit na ang oras ng party. Mahal, kainin mo na lang ang cake kung sa handaan may natitira pang pagkain. Magpapabalot ako para sa iyo. Ruyan, salamat. Ang bait mo sa akin. Kaya sa susunod, kailangan mong maging mabait din sa akin. Sa iyo lang ako mabait? Si Liu Ruyan ay talagang hindi pinansin ang dating may-ari. Sa halip, ginawa siyang aso. Kaya naman, nang kunin siya ng pamilya Shu, pagkatapos ibalik, mas gugustuhin pang mamatay kaysa makipag-training kay Shu Kishu. Talagang dapat bigyan ng dating may-ari ng parangal sa kanyang katapatan. Hindi ako kasal sa iyo. Hindi ko kayang gawin ng bagay ng mag-asawa. Mahal, kung hindi ka darating, aalis na ako. Lucan, huwag kang sumama sa kanya. Si Liu Ruyan ay hindi mabuting tao. Dito, ang tunay mong tahanan. Hindi ako mabuting tao. Binibining Shu, narinig ko na ikaw ay nagkagusto sa katawan ng Yin Dragon ni Lucan. Kaya mo siya ikinulong sa inyong pamilya Shu para pilitin siyang sumunod. Hindi ba't hinahampas mo siya ng latigo o sinasapak at sinisipa? Galit ako dahil hindi siya umunlad. Si Lucan ay malamang galit na galit sa akin. Mahal, tingnan mo, kapag wala ako sa tabi mo, lahat sila ay inaapi ka ng husto. Tara, iuuwi kita. Gusto ko. Anong gusto mo? Ang pagsuntok ay pagmamahal. Ang mura ay pag-ibig. Pag-ibig na sobra. Sipa ang ibigay. Naiintindihan mo ba? Ang pamilya Shu ay isang pamilya ng martial arts. Siya ay nagkagusto lang sa iyong katawan ng Yin Dragon. Gusto ka lang gamitin para sa pagsasanay niya. Mahal, makinig ka. Hindi na tayo dito mananatili. Wag nga. Hindi ba't gusto mo rin ang aking katawan ng Yin Dragon? Tama. Dati, hindi ko alam na ang mahal ko ay may ganitong espesyal na katawan. Ngayong alam ko na, mas gusto na kita. Tara, umuwi na tayo. Umupo sa kama, mag-usap ng dahan-dahan. Si Lucan noon ay naghahangad kay Liu Ruyan, ngunit hindi nakamit. Ngayon, si Liu Ruyan ay lumalapit. Wala na siyang dahilan upang tumanggi. Walang hiya. Hindi ka karapat-dapat. Anong sinabi mo? Hindi ako karapat-dapat? Hindi mo kaya ang magulo. Tingnan mo si Binibining Shu. Ang kanyang pisikal na kakayahan ay mas malakas kaysa sayo. Umuwi ka na lang mag-isa. Isang babaeng cultivator na karaniwan ng kakayahan ay nangangahas na maghangad sa katawan ng isang Panginoon. Ang babaeng cultivator ng pamilya Shu ay may katawan ng phoenix na pinakamataas. 3. Kahit gamit ang paa, alam kung alin ang pipiliin. Sabi mo mas malakas siya sa akin. Oh, Eri? Kung hindi, bakit si Lucan? Gustong manatili dito? Lucan, hindi ba ako ang gusto mo? Nakipag-training ka kay Shu Kishue? Ilang beses kayo nag-training?
Kagabi, hindi maganda ang kondisyon niya. 8. Nag-training ng 8 beses. Imposible. Talagang imposible. Tiyak, nagmamayabang lang siya. Lucan, pagsisihan mo yan. Aalis na ako. Nandoon ang pinto. Ingat sa may pintuan. Sabi na nagmamalasakit ka pa rin sa akin. Binibigyan kita ng huling pagkakataon. Basta ngayon sumama ka sa akin pa uwi. Maaari ko ng isaalang-alang. Patawarin ka. Ang mahalaga sa akin ay ang sahig ng pamilya Shu. Nasira mo. Kailangan mong bayaran. Ikaw! Luchan, simula ngayon hindi na ako kakain ng mga bagay na ibinigay mo sa akin. Hindi na ako magpapabalot para sa'yo ng mga tira-tira sa handaan. Sira ka ba? May sariwang pagkain? Bakit tira ang kakainin mo? Hindi pa tapos ang usapin na ito ngayon. Lucan, maghintay ka. Ano ang hinihintay? Hihintayin mo na mabali ang kabilang binti mo? Maapakan? Itong si Lucan na hayop. Ngayon hindi na siya nakikinig sa'yo. Kapag nagamit na siya ng pamilya Shu, itatapon na siya. Ni hindi ko siya titingnan, kahit isang sulyap. Pinsan, kung wala ang Yin Dragon Body ni Lucan, ano ang gagawin mo sa pagsasanay mo? Kung maaga kang umabante sa antas ng Grandmaster, saka natin magagawa ang pamilya Shu. Lipulin ng sabay-sabay. Hindi ko na matiis ang kahihiyan ngayong araw. Kanina, may nakita akong dragon sa langit. Malamang may Grandmaster na umabante dito. Kung mahahanap natin siya, makatanggap ng ilang payo mula sa kanya ay isa ring magandang landas. Isang antas na hindi lumitaw sa loob ng isang siglo. Grandmaster Realm. Pinsan, ang bagay na ito. Bahala na ako. Tara. Halika, Xiaolu. Xiaolu. Ang pamilya Huang ay hindi ordinaryo. Nasaktan mo ang pamilya Huang. Mas mabuting manatili ka sa pamilya Shu para mas ligtas. Huwag kang mag-alala, Ginang. Yung mga taong yon, hindi ko na sila pinapansin. Bago ko pa man gamutin ang ikatlong miss, hindi pa ako aalis. Natatakot ka, aminin mo na. Anong gamutin ng ikatlong kapatid? Gusto mong manatili sa bahay namin. Huwag ka nang magdahilan. Ang nanay ko ay hindi maramot. Xiaolu, dahil ikaw at si Qi Shui, nagkaroon ng relasyon. Qi Shui, isama mo si Xiaolu para kumuha ng marriage certificate. Ngayon na? Ma? Hindi ba ito masyadong nagmamadali? May kontrata na kayo. Bukod pa riyan, kung hahanapin ng pamilya Huang si Lucan, masasabi niyang, siya ay manugang ng pamilya Shu, di ba? Para lang magpanggap? Wala akong problema dyan. Pero, natatakot lang ako na baka may iba na iniisip pa si Liu Ruyan at ayaw makipagkasal sa akin. Ano ba yung pinagsasabi mo? Natapos na natin ang interes. Susunod, babayaran na natin ang principal. Anong interes? Anong principal? Anong klaseng transaksyon yan? Indres. Ibig mong sabihin, hihingi ka pa ng principal sa akin? Sabi ko, kagabi, yung 8 beses na ibinigay ko sa'yo ay ang interes. Mahaba pa ang panahon natin. Sino ba ang takot? Sige, tara na. Dara, Sandali. Mungkahi ko, dapat muna nating puntahan ang ikatlong kapatid. Yung iba, sabi bawal, kaming mang-istorbo. Pero sa kabilang banda, sinasabi, matagal bago magamot ang ikatlong kapatid. Sino ang nakakaalam kung talagang ginagamot niya ang ikatlong kapatid? tara na. Kumusta na ang bunso? Pagpalain ng Buddha, mas mabuti na. Sabi ni Lucan, ang iyong sakit, siya ang nagpagaling. Ngunit pagkatapos, kailangan pa ng kanyang pangangalaga. Wala iyon. Ako mismo ang nagdasal at naging epektibo. Pagpalain ako ng Buddha. Bukod dito, ang aking silid ay isang tahimik na lugar. Huwag siyang papasukin. Ay, At huwag din siyang humawak sa akin muli. Narinig mo ba? Araw-araw, maliban sa pagpapanggap na may kapangyarihan, walang ginagawang tama. Palabasin siya. Ay, anak ka. walang problema. Kapag nag-activate ang kanyang sumpa, natural lang na hahanapin niya ako. Kukuha pa ba tayo ng lisensya?
Formalidad lang ito. Bakit hindi? Tara. Kahit na kumuha tayo ng lisensya, pero tayo ay mag-asawa sa papel lamang para mas madaling magsanay. Hindi ako magbibigay ng anak sa iyo. Magkaanak. Kailangang magkaroon ng damdamin. Hindi rin pwede? Kaysa sa magkaroon ng damdamin, mas interesado ako sa iyo. Kung matibay ka ba? Tama. Kung ang mga tao ng pamilya Huang ay mang-istorbo sa iyo muli, sabihin mo ang pangalan ko, Shu Chi Xue. Paano kung hindi ito gumana? Idadala kita sa kanilang bahay at sasaktan isa-isa. Salamat, asawa ko. Walang anuman, asawa ko. Umuwi ka ng maaga mamayang gabi. Naku, ang pakiramdam na pinoprotektahan ay talagang maganda. Kailangan ko ring magsikap sa pagsasanay. Upang mabawi ang aking pinakamataas na lakas ng 10%, hindi dapat maging pabigat sa asawa ko. Iyon ay ang bakas ng isang Grand Master. Ang ganitong uri ng tao, hindi lumilitaw sa 100 taon. At ako'y nakatagpo ng maraming beses. Napakaswerte. Hindi ko alam kung ano ang kalidad ng mga damo sa mundong ito. Paano kaya ang kalidad ng mga halamang gamot dito? Magluluto ako ng mga gamot para makatulong. Sa gabi, magsasanay ako kasama si Kiksue. Doble ang epekto nito. Uy, kumusta? Pahingi ng mga halamang gamot. Gusto ko ng matatanda. Mas matanda, mas mabuti. Sige, Ginoo. Goji berries. Burdock root. Licorice root. Ginto. Bakit hindi ka sumulat? Hindi ba ako mukhang bumibili? Sandali lang. Halika rito. Taga-pamilya Shu ka ba? Oo, parang ganoon. Ikaw si Luken. Oo, Pwedeng umalis ka na. hindi. Anong ibig mong sabihin? Ang batika naming, Jian Ren, ay pag-aari ni Amo Huang, Chain Pharmacy. Sinabi niya sa aming dalawa, na kahit sinong taga-pamilya Shu na bumili ng gamot, ay hindi dapat tanggapin. May ganon ba talaga? Ano, gusto mong mag-away? Halika rito, tatawag kami ng pulis. Huwag! Kung ayaw ninyo, edi huwag. Aalis na lang ako. Umalis ka na. Hindi ako binentahan. Akala mo wala akong iba pang paraan. Kayo ang may kasalanan. Dazizai Chai Bugong. Direktang sumisipsip ng epekto ng gamot. Kahit hindi kasing ganda ng pinrosesong gamot para turuan kayo ng leksyon, sapat na iyon. Muntik ko na kayong makalimutan. Bakit nasira ang lahat ng gamot? Albizia flower. Ano ito? Anong nangyayari? Bakit hindi na kami makapagnegosyo? Kapag nalaman ni Amo Huang, siguradong papatayin niya kami. Libreng paggaling. Gamit ang katawan ng Yin Dragon sumisipsip ng masamang enerhiya at makapaglinang pa. Sa pintuan ng ospital na ito, hindi ako naniniwalang walang darating. Ay grabe. Libreng paggaling. Garantisadong lunas. Ang yabang naman. Tiyak na isa itong manloloko. Magsisimula ng manloko para kumita. Kung hindi ako maniningil, walang maniniwala.
Libreng pagpapagaling. Ay grabe 100,000 para sa konsulta libre ang pagpapagaling hum. At garantisadong gagaling. Ang lakas ng pakitang tao. Ikaw ang pinaka manloloko na hindi takot mapalo. Kung hindi ka susubok, paano mo nalaman na manloloko ako? Ako, nilalagnat at may IV. Pipilitin mo akong gumastos 100,000 piso para sa konsulta. Akala mo ba talagang ulo ko nasunog? Mula nang hipuin ako ni Lucan, sumasakit ang buong katawan ko. Kailangan kong pumunta sa ospital. Bakit siya nandito? Ay, mas mabuti pang, huwag ka nang manghiya dito. Tingnan mo, sa mundong ito, ang daming sakit na walang lunas. Kaya mo lahat yan gamutin? Mali. Hindi lang kaya gamutin, ganap na gumaling. Sabihin mo na lang na kaya mo mabuhay mula sa patay. Hahaha. Ang tanga nito. Amitabha, muntik na akong magmura. Paano nyo nalaman na manloloko ako? Ate, tingnan mo itong si Lucan. Ano ba talaga ang ginagawa? Doktor. Doktor, ang anak kong babae ay may sakit. Gusto kong ipatingin sa iyo. Ate, huwag kang maniwala sa kanya, manloloko talaga siya. Huwag magmadaling magpagamot sa kahit sino. 100,000 ang konsulta, kumalma ka. Na-diagnose na ang anak ko. Leukemia, advanced stage. Wala akong magawa. Hindi ako maniningil ng konsulta. Nakikiusap ako. Iligtas mo siya. Niloko mo na ako, gusto mo palukohin ng mga tao. Akala mo ba lahat? Madaling lokohin? Ate, angas ng diskarte mo ah. Tiyak na hindi niya tatanggapin iyan. Doktor, na-diagnose na siya, leukemia, advanced stage na. Wala ka nang gagawin diyan. Sabihin mo ngayon sa lahat, kaya mo ba siyang gamutin? Hindi ah. Bingi ka ba? O bulag? Sinabi ko na, hindi lang gamot, gumaling na siya. Salamat, doktor. Luluhod ako sa iyo. Ate, Kung maililigtas mo ang anak ko, yuyuko ako sa iyo. ate, huwag kang mag-alala. Gagaling siya. Tinanggap mo ang malaking paggalang, tapos nagyayabang ka? Anong medical equipment? Anong medical equipment? Wala kang gamit. Isang upuan lang. Nakakagamot ka na. Sino ba ang nagsabing wala ako? Bata, kainin mo ito at gagaling ka. Ito. Ang tamis. Matamis na gamot? Kumaling na. Doktor, ibig sabihin, gumaling na ang anak ko? Siyempre, ang aking tatak, libreng gamutan, inilabas ko na. Bakit magsisinungaling? Naniniwala ako sa doktor. Anak, tumayo ka at subukan. Leukemia advanced stage, gamot lang, gagaling? Imposible. Ma, okay na ako. Ngayon buong katawan ko may lakas na. Salamat, doktor. Salamat po. Talaga namang napakagaling mong doktor. Luluhod ako sa inyo. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng pera ko. Hoy, ate, hindi ko kayang tanggapin iyan. Kunin mo na lang po ang pera ninyo para sa bata. Bumili ng pagkain at magluto ng mainit na pagkain. Ang buong pamilya ay magkakasama at masaya. Masaya at payapa. Ay, Ma, gusto ko ng manok. makakain ka rin. Halika na. Sabihin mo salamat sa doktor. Salamat po, doktor. Ang galing mo talaga. Kung ganun, kami na lang. Hindi na namin aabalahin ng doktor. Paalam, bata? Totoo ba? Ay, naku. Master ah, ang galing ng napili nilang dummy. Ang galing ng acting. Iniisip nila na tanga tayo. Ang leukemia na nasa huling yugto, uminom ng gamot, ay nakakatakbo at nakatalon. Hindi ako dummy. Napakabagal ng cellphone na ito. Gusto ko bumili ng bagong cellphone para maglaro. Bilhan mo ako. Ay ma, walang pera. Hintayin mo, kumita ako ng pera. Bibilhan kita agad. Makinig ka.
Ayoko. Tingin ko may pera ka naman. Nasa bulsa ng damit. Bilhan mo ako. Ito ang pera pang save ng buhay ni Ma. Ito ang pera pang save ng buhay ni Ma, itong bata. Hindi ito. Nasa kabilang bulsa. Wala na. Ma, wala na talaga. Lung cancer, huling yugto. Nasa bulsa ng damit. Bilhan mo ako. Ito ang pera pang save ng buhay ni Ma. Ibalik mo sa akin. Uy, ate, huwag kang umalis. May isang doktor na magaling dito. Nagagamot niya lahat ng sakit. Wala akong pera. Ayoko magpagamot. Ay, libre. Manloloko yan. Ayoko. Hindi magpapagamot ang nanay ko. Para sa kanya ang pera niya. Bibilhan niya ako ng cellphone. Ate, ang sakit mo. Pwede kitang gamutin ng libre. Pero may isa akong kahilingan. Ang pera para sa pagpapagamot mo. Huwag mong ibigay sa kanya para pambili ng cellphone. At pagkatapos kang gumaling, kailangan mong saktan siya ng mabuti. Ang bastos ng batang ito. Tama ate, kung naaawa ka sa kanya, ako na lang ang gagawa. Ako ay may cancer na sa huling yugto. Kaya mo ba talaga akong gamutin? Sigurado. Ate, kainin mo ito at gagaling ka. Kainin ko ito? Gagaling ba ako? Ate, kainin mo lang. Huwag kang mag-alala. Matamis. Masarap ito. Ate, kamusta ka na? Mas gumaan na ang pakiramdam ko. Ay, nagsusuka ng dugo. Alam ko na. Sinungaling ka. Binigyan mo siya ng pagkain. Anong klase ng gamot yan? Gusto mo ba siyang patayin? Kamusta ka na? Itong si Lucan, talagang nananakit ng iba at ng sarili. Ate, kamakailan lang. Pagkatapos ma-diagnose na may cancer, sumuko na siya sa paggamot. Ilang araw lang ang nakalipas, palihim siyang uminom ng lason. Ikaw, paano mo nalaman? Kaya siya bakit nagsusuka ng dugo? Sino nagsabing ang pagsusuka ng dugo ay masama? Siya lang ay inilabas ang mga lason sa katawan sa pamamagitan ng pagsusuka. Ngayon, ganap na siyang gumaling. Kung hindi ka naniniwala, maaari mong dalhin si ate sa ospital para magpa-check up ulit. Pakiramdam ko ang katawan ko ay mas komportable na. Huwag na pumunta sa ospital para hindi sayang ang pera. Salamat, binata. Sa mundong ito, mayroon talagang ganyang milagrosong gamot. Pasensya, makikiraan lang. Binata, maaari ko bang tingnan ang pulso ng babaeng ito? Parang ito ang Jiangzhou Chinese Medicine Hospital Director. Nagpabook na ako sa kanya. Professor Liu, siya ang Jiangzhou Huatuo na muling isinilang. Sige, magpatuloy ka. Pero dapat mong tingnan ng mabuti. Huwag mo nang hayaan si ate na magsayang ng pera sa wala. 60 taon na akong nagpapraktis ng medisina. Huwag kang mag-alala, binata. Ang mga pangunahing sakit ay kaya kong makita. Ay, Sobra namang mapagkumbaba si Professor Liu. Talagang may master style. Ang pulso ay stable. Malakas ang tibok. Hindi ito mukhang isang pasyenteng may cancer. Hindi, ito ay hindi mukhang isang pasyente. Ako? Gumaling na ako. Isang tableta lang ang nainom ay makakapagpagaling ng lahat ng sakit. Senyor, pwede bang ang inyong tableta ipatingin sa akin? Ito, kung titingnan ninyo wala ring silbi. Naiintindihan ko, senyor. Nagliligtas ka ng buhay, may awa ka. Ako'y nang abala. direktor ng Jiangzhou. Sa kanya pala ay may ganito kataas na pagpapahalaga. Totoo bang marunong siyang magpagaling? Magtatayo lang ako ng tindahan tumulong sa iba at sabay na makinabang din ako dahil ang katawan ng Yin Dragon ay nagsasanay sa pamamagitan ng masamang lason na enerhiya. Senyor, malawak ang iyong dibdib, hindi pangkaraniwan. Mayroon kang ganitong mahiwagang gamot at handa mo pang ilabas ng libre para sa mga pasyente. Malaking katuwiran. Ay, mahiwagang gamot. Ito niyang nakakapagpagaling ng lahat ng sakit na mahiwagang gamot nasa tabi ng kanyang tindahan. Nasa loob ng kahong iyon.
Bakit niya ginagamot ang iba ng napakabilis ngunit ako'y ginagamot ay kailangan ng maraming ulit? Senyor, ito. Hayaan mo na sila. Kasi, Tsokolate lang naman yon. Tsokolate? Oo. Binata, paano mo ginagamot ang mga tao? Paano mo sila ginagamot? Pwede bang makakuha ng contact number? Ito'y nakatagpo ako ng isang pambihirang tao. Ruyan, itong mga nakaraang araw, magpadala ka ng ilang tao sa Jiangzhou sa harap ng mga malalaking ospital para magbantay. Kung may makasalubong na isang binata na nagtitinda, sabihan mo ako agad. Lolo, ano ang nangyari? Ang dragon ay nagtatago sa pamilihan. Nakilala ko ang maaaring makatulong sa iyong pag-unlad sa antas na Grandmaster na mataas na tao. Sige, naiintindihan ko. Ano ba, pinsan? Sabi ni Lolo. Sa harap ng ospital, may isang magaling na nagtitinda. Pinapapunta niya ako para bantayan. Si Lao Liu mismo ay tinawag siyang magaling. Hindi basta-basta. Baka at ang nakita natin ng Grandmaster ay iisa. Ang Grandmaster ay bihira sa mundo, ngunit ngayon ay madalas lumitaw, tiyak na may hinihiling. Ito ang ating pagkakataon para makakuha ng swerte, pinakamainam na oras. Ang impormasyon ni Lao Liu ay napakahalaga, dapat nating gamitin ng mabuti ang pagkakataong ito. Kung makukuha natin ng Grandmaster ang pagkakataong buksan ng mga Meridian umakyat sa antas ng Grandmaster sa buhay na ito, ay walang pagsisisi kahit mamatay. ha ha ha. Oy. Ano? Lahat ng mga gamot ay walang epekto. Nawalan ng hindi bababa sa 10 milyon. C. Si Lucan. Lahat ng mga gamot ay walang epekto. Paano niya nagawa iyon? Bahala na tiyak na gumamit ang batang ito ng maruming paraan. Mahal, ito ang dahilan ng malaking pagkawala ko. Kapag nahuli ko siya, babaliin ko muna ang dalawa niyang binti. Saan ka pumunta kaninang hapon? Naglibot-libot lang ako. Naglibot-libot? Narinig ko na sa kapatid ko. Pumunta ka sa harap ng ospital nagtinda. Konsulta 10,000, gamot libre, di ba? Nandoon din ba si Shan Shui? Ang pagtulong sa iba ay kaligayahan. Noong una, ayoko sanang ipaalam sa publiko. Pero hindi ko inasahan na matutuklasan mo. Kulang ka sa pera? Hindi. Kung hindi ko ilalagay na konsulta, ay 10,000 walang maniniwala na marunong akong magpagamot. Matigas ang dila. Ang card na ito ay may 2 milyon. Kung kailangan mo ng pera, sabihin mo lang, ang manugang ng pamilya Shu ay pwedeng walang kakayahan, pero ang bulsa ay hindi dapat walang pera. Ang sinabi mo ay parang kakaiba. Maghanda ka ng mabuti sa gabi, maging alerto. Magsanay, Kaya pala nagbigay ka ng pera. Ano ba ang tingin mo sa akin? Pwedeng magbigay o hindi? Binibini. Binibini, ang amo ay malapit na mamatay. Tinatawag ka. ano ba ang sinasabi mo? Ang tatay ko ay nasa mabuting kalagayan. Tay, walang mangyayaring masama sa iyo. Siguradong gagaling ka. Wala yan. Dumating na si Kikswe at ang mga kasama niya. Tay, Siya ay mula sa pamilyang Shu, ang tagapamahala, si Shu Shanhe. Xiaolu. Ang iyong mga magulang ay matalik naming kaibigan. 20 taon na ang nakalipas. Pumirma sila ng 3 kontrata ng kasal sa aming pamilyang Shu. Ngayon, wala na sila. Manatili ka rito. Hayaan mo kaming mag-alaga sa iyo. Ginang Wen, maayos naman ako sa pamilya Huang. Tungkol sa kontrata ng kasal, hindi ko alam. Hayaan mo akong umuwi na. Ano yung sinasabi mo? Ang mga taong iyon sa pamilya Huang ay hindi mabuti ang intensyon. Mas mabuting manatili ka na lang. Kailangan ko nang umalis. Kapag huli ako umuwi, pagagalitan ako ni Young Master Huang. Kailangan ko ring magluto para kay Ruyan at sa iba pa, ngayon. Walang kwenta.
Nanay, hayaan mo siyang umalis. Ang ganyang tao, paano siya karapat-dapat pumirma ng kontrata ng kasal sa atin? Tay, tama ba? Hindi. Minsan na akong hiwalay, hindi akma. Hayaan mo ang pangalawang kapatid na babae at ang pangatlong kapatid na babae na mag-isip. Ang kontrata ng kasal ay lipas na. Hayaan mo ang pangalawang ate na pumili. Ang dalawang batang ito, Xiao, Lu. Sila ay medyo masungit lang, pero mabubuti naman silang tao. Tay, siya'y may katawan ng Yin Dragon. Oh, Sige, ibigay mo na sa akin siya. Kung tutuusin, ang pagkakataong ito ng orihinal na may-ari ay ibinigay ni Xu Shanhe. Ang nakakatawa, ang matandang ito ay maramot sa salita, napakakaunti ang sinasabi. Sina Yaking at Chixu ay narito. Si Shan Shui ay pumunta sa ospital at nasa daan pa pabalik. Sino? Sino ang hinahanap mo? Siya. Tito Xu, hinahanap niyo po ako? Tito Xu, ano po ang gusto mong sabihin? sabihin. Sabihin. Ano? Tito Xu nitong mga nakaraang buwan, lahat ay mabait sa akin. Sabi mo sa akin, bakit ka humihingi ng tawad? Siya. Masama. Mukhang ikaw, si Lucan, ikinulong sa kwarto ng 3 buwan. Alam na ng mga magulang. Tito Xu, si Kishue, ay para din, para hindi ako makabalik sa pamilya, huwag mabuli. Bagaman, medyo matindi ang paraan, pero para naman sa ikabubuti ko. Sinungaling. Tito Xu, tingnan mo, kami dalawa, nagpakasal na nga kami. Kung hindi maganda, magpapakasal ba kami? Sinadya? Sinadya? Anong sinadya? Good. Matanda na at nalilito na siya. Ngayon, ginagawa pa tayong tawanan. Yaching Master Joe, Professor Liu at Dr. Sun, kailan sila darating? Si Katiwala Li ay pumunta na para sunduin. Darating na. Xiaolu dahil kaya mong gamutin si Shan Shui. Eddie, ikaw, sa Tito Xu mo tingnan 3 buwan na ang nakalipas. Siya ay nagkasakit at hindi na makaalis. Pinagmumulan ng malas. Pagdating niya, nagkasakit agad ang tatay ko. Anong kalokohan ang sinasabi mo? May sakit ang tatay mo. Anong kinalaman ni Xiaolu? Xiaolu, huwag mong dibdibin. Ganun pala. Ano? Walang sakit si Tito Xu. Walang sakit? Pero sa loob ng 3 buwan, pumunta kami sa maraming doktor. Wala silang makitang sakit. Pero ang katawan ni Shanhe, araw-araw lumalala. Paano pong walang sakit? Madam Master Joe ng Daoismo Dr. Sun ng tradisyonal na medisinang Chino Professor Liu ng Western Medicine ay dumating na. Dumating na ang 3 master. Ang tunay na mga master ay dumating. Nag-aaral ka pa magpagaling ng may sakit. Sandali, mabuti mong tingnan ang pagkakaiba. Dam. Zuren, ikaw. Nasaan ang lolo mo? Si Dean Liu? Ang lolo ko? Walang oras? Bakit minamaliit mo ba ako? Ako at 2 master ay dumadalaw? Wala bang karapatan, gagamutin ang lolo Xu ninyo? Hindi ko iyon ibig sabihin. Nag-aalala lang ako baka si Lolo Liu ay may mahalagang bagay at makatulong kami. Hindi. Ang lolo ko kamakailan ay nakilala ang dakilang master ng Jiangsu. Gusto niyang makipag-ugnayan sa kanya. Ang tulong na ito, marahil, hindi kayang ibigay ni Mrs. Wen. Oh. Ang dakilang master ng Jiangzhou ay lumabas kamakailan. Narinig din namin iyon. Kung mapalad kami na makita ang dakilang master, tiyak na tutulong kaming ipakilala siya. Sa katayuan ng pamilya Xu sa Jiangzhou, marahil hindi ninyo makikita habang buhay ang dakilang master.
Ikaw, isang western na doktor kahit walang dala na instrumento, pumunta ka rito para mag-asta lang? Sabi ng lolo ko, ang dakilang master na nagpapagaling ay ganoon din walang dala kahit ano. Sa akin minamaliit mo ako. Ikaw? Kikswe, ang ganyang tao ay kayang maging doktor? Siya ang nakababatang kapatid ni Liu Ruyan. Ang pamilya Liu sa Jiangzhou ay ang pinakamalaking medikal na pamilya. Maraming propesor ng medisina ang nagmula sa kanila. Dumating para ipaghiganti ang kapatid. Ang itsura mo ay pangit na. Hindi na maililigtas. Maghanda na kayo para sa libing. Ano? Sinabi ko pangit ang itsura mo, hindi naman bingi ang tenga mo para hindi mo marinig. Sabi ko, si Lolo Shu, wala nang pag-asa, maghanda na para sa libing. Tanga. Bakit mo ako minumura? Suren, dahil hindi kayang gamutin ni Prof. Liu kung gayon, hayaan ninyo ang dalawa pang master na tumingin. Ang sintomas ni Lolo Shu ay hindi dulot ng sakit. Hindi rin niya ito magagagamot. Sino ang nagsabi? Ang sakit ni Lolo Shu ay hindi mahirap. Ilang gamot lang kayang gamutin. Talaga? Kailangan lang ng ilang gamot para mapagaling ang aming amo na may sakit sa loob ng 3 buwan gumaling. Siyempre naman, Talagang mahusay si Dr. Sun. Hinawakan ang pulso at nakita agad ang sakit. Hindi tulad ng iba. Isang tanong hindi man lang makita. Walang makitang problema. Ano ngayon, Lolo Sun? Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Ang mga taong ito ngayon ay inapi ang kapatid kong babae. Huwag mo silang gamutin. Sugan hindi natin dapat isali ang personal na galit sa mga pasyente. Bilang doktor, may malasakit, unahin natin ang pagligtas ng buhay. Zuran, ang tungkol kay Ruyan, pribado akong hihingi ng tawad sa inyo, pero ngayon ang aming amo nasa bingit ng kamatayan. Mangyaring Dr. Sun iligtas siya. Huwag kang mag-alala, Ginangwen. Ang amo ninyong si Shu ay kailangan lang ang Huanyang, Dan, ang Kisiwan, at ang Buhunsan ay may agarang epekto. Ang tatlong ito ay mga gamot na ito. Paggawain medyo mahirap. Ang presyo ay medyo mahal. Hindi, Dr. Sun. Ang 3 gamot na ito, sabay-sabay mong ibinigay sa kanila. Dr. Sun, basta't mapagaling ang sakit ng asawa ko pera ay hindi problema. Ginangwen derecho. 3 gamot lahat. 300 milyon. Siguradong mabubuhay siya. 300 milyon? Hindi, Dr. Sun. Ang 3 gamot na ito pag pinagsama ay higit pa sa 1 bilyon. At ibibigay mo ng 300 milyon ibenta sa kanila. Galit ka ba sa akin? Sadyang ginagawa mo ito? Dr. Sun, dahil sinabi mo na iyan, iyong 300 milyon inay. Huwag hayaan silang gamutin si tatay. Nay, huwag mong hayaan silang gamutin si tatay. Anong problema? Kanina ko nakita ang mga mata nilang dalawa nagkatinginan. Siguradong sila ay nagkasabwatan. Gusto tayong dayain. Madam Wen, ako si Sun Jishi. Ano ang reputasyon ko? Tiyak na itanong na ninyo. Kung ikaw talagang naniniwala sa mga chismis ng iba, hayaan si Ji Shu na manatili rito at magdusa. Kung gayon, aalis na lang kami. Sige, alis na. Paano naman magiging ganoon? Hindi ko naman sinasadya iyon. Ikaw, Son. Ano ang connection mo sa Jianren Pharmacy? Ano ang relasyon mo rito? Dr. Sun ay mula sa Jianren Pharmacy. Ang tanyag na doktor at shareholder nito, laging iginagalang. Naniniwala ako na si Dr. Sun ay hindi ganoong uri ng tao. Ngayon, ang Jianren Pharmacy ay nawalan ng maraming mga gamot. Tama ba? Paano mo nalaman? Dahil ikaw ay shareholder ng Jianren Pharmacy, pumunta ka dito ngayon upang gamutin, hindi naman upang punan ang kakulangan, di ba? Ikaw, paano mo ako ginagawang napakasama? Hindi na kailangan isipin. Si Ji Shu ay walang sakit. Ikaw ay nagreseta sa kanya ng napakamahal na gamot.
Hindi ba iyon panloloko? Ano pa kaya? Shanhe, ikaw, ano ang gusto mong sabihin? Teka, Teka, Pigilan sila. liw. tatay, ikaw, lagi kang bawasan ang panunood ng mga short videos. Shanhe, Ang aking opinyon ay katulad ng batang ito, ang katawan ni Jishu ay hindi sanhi ng sakit. Wala siyang sakit. Master Joe, ang matanda naming ama, ano bang nangyari sa kanya? Bakit bigla siyang nagluluwa ng dugo? Master Shu, hindi ito dulot ng sakit. May nag-set up sa kanya. Kung malulutas ang bitag na ito, magiging maayos siya. Lucan, ganyan din ba ang iniisip mo? Ang pag-set up at paglutas ay iisang tao lang. Kung maganda o hindi, siya ang magsasabi. Binata, ano ang ibig mong sabihin? Pinagbibintangan mo ba akong nag-set up? Sinasabi ko sa iyo, huwag kang magsalita ng walang basehan. Si Master Zo, parang isang Diyos. Gagawin ba niya ang ganoon? Si Master Joe ay nagkusa na tumulong lutasin ang bitag ni Master Shu. Ikaw naman ay nagbabaliktad ng katotohanan, nasaktan mo ang kanyang loob. Pinapayuhan kita mag-ingat sa iyong mga salita. Kayo dalawa, may karapatan ba kayong magsalita? Huwag kang masyadong mayabang. Sinasabi ko sa iyo ang tungkol sa ate ko. Hindi pa kita sinisingil. Ang insidente sa Janren Pharmacy hindi ko na pinansin. Huwag kang makialam. Mga kaibigan, huwag na. Ang batang ito ay kaunti lang ang alam nagpapanggap na may alam. Hindi niya malulutas ang bitag na ito. Hindi na natin kailangang makipagtalo sa pamilya Shu. Joe, ano ba talaga ang gusto mo? Simple lang ang balak ko. Una, bilhin ninyo ang gamot ni Dr. San para mabayaran ang kanyang utang. Ikalawa, ibigay ang batang ito sa pamilya Liu para mabawasan ang kanilang galit. Huli, ibigay ninyo ang 3 magkakapatid na Shu sa akin. Ako ay gagawin silang mga kasama sa pag-aaral ng mahika. Binata, ano ang tinatawanan mo? Nasa kay Tio Shu kuwarto, naglagay ng 4 na tansong barya. Araw-araw na sinisipsip ang kanyang enerhiya. Ang nasa kamay mo ay ang 5 tansong barya. Maaaring subaybayan ang kanyang kalusugan, tinatawag na Wuxing Suohunjen. Tama ba? Bata saang sekta ka galing? Bakit sa mga pormasyong Taoista? Ganon ka pamilyar? Madali lang yan. Mga luma ko na yan. Xiaolu, kung ganon, may solusyon ka? Ang 3 taong ito, sinamantala ang pagkakasakit ng tiyo mo. Sobra na ang pang-aapi nila. Wuxing Suohunjen. Maliban sa nag-set up, hindi maaaring puwersahang sirain. Kung alam mo ang array, dapat mong maunawaan ang prinsipyong ito. Tama. Hindi malulutas. Wuxing Suohunjen. Kapag nabuo na ay sumanib na sa katawan ni Tio Shu, naging isa na. Kung pilitin na sirain ng array ang katawan ni Tio Shu, ay kasama ng pagkawala ng array mawawala rin. Payo ko, huwag kayong lumaban. Pag-isipan ninyong mabuti ang sinabi ko kanina. Kung ang katawan ni Gishu may masamang mangyari ang angkan ninyong Shu, ay lalamunin ng iba hanggang wala iyan ay mangyayari maaga o huli. Kung iligtas ang buhay ni Jishu, marahil may pag-asa pa. Ang mga kondisyong ibinigay ninyo, hindi namin kayang tanggapin. Ang mga kondisyong ito. Ito na ang pinakamalaking awa na ibinigay sa inyong pamilya, Shu. Magpadala na kayo ng pera. Ako muna ay ang botika ni Jianren babayaran ang kulang. Ang pamilya Shu ay hindi ba may 3 magkakapatid na babae? At isa pa, tawagin ninyo siya, isasama ko siya. Buhay. Narinig mo ba? Si Ginoong Shu ay gustong mabuhay. Ginoo, ang kanilang mga kondisyon ay sobra na. Ako. Sawa na akong mabuhay. Mukhang si Tio Shu ayaw tanggapin ang inyong pananakot. Nais niyang mamatay para ipakita ang kanyang paninindigan. Bata iyan ang pangunahing tanso. Kapag pinisil mo iyon, ang formasyon ay mapipilitang masira. Ginoo, Mamamatay si Shu Shanhe. Ginoo. Ginoo, Lucan,
Napaka-impulsive mo. Ang tatay ko ay ayaw kaming pabigatin. Paano mo siya? Hayaan na lang mamatay. Tigilan mo na. Wala na. Kapag nasira ang pangunahing tanso, ang 5-element soul locking formation, dadalhin ang katawan ni Shu Shanhe at mawawala. Ito ang inyong pamilya Shu, mabuting manugang. Tingnan mo. Sinabi ko na sa inyo, kung ibigay ninyo siya sa amin, walang mangyayari. Hindi ba ito ay pag-anyaya ng lobo sa bahay? Ang katawan ay nasindak. Ang sakit ay pumasok sa katawan. Tandaan ninyo, pumunta kayo sa akin para magpareseta. Sisingilin ko kayo ng mga milyon. Sobra na kayo. Ikaw, nilutas mo ang formation. Hindi. Hindi ba ito hindi kayang malutas? Mga bagay na pambata. Ano ang hindi malulutas? Lunok lang. Ang sarap ng lasa nito. Gumawa pa ng ilan. Makakatulong sa aking pagsasanay. Janhe, Tay, okay ka lang ba? Masarap. Astig. Master Joe, ang formation mo? Gumagana ba talaga? Paano nangyari na isang batang walang alam ay nakabreak lang? Ang formation na ito ay gawa ng guro ko. Napakahusay. Sa teorya, hindi dapat ma-break. Master Joe, parang kayo ay sabay na hurado at manlalaro. 3 buwan na ang nakalipas ay na-set up na ang bitag na ito, naghihintay lang sa araw na ito. Anihin ang pamilya. Shu, tama ba? Master Joe, Sunjishi, ngayong araw ang dahilan ng pagkabigo natin at nagdulot pa ng ganitong kalaking pinsala ay dahil sa batang ito. Ang bagay na ito, hindi na pwedeng basta na lang. Siyempre, alam ko hindi pwedeng basta na lang. Anong basta na lang? Ikaw, Lalakas loob mo na saktan ako? Lalakas loob mo saktan si Master Zoe? Ikaw. Ano ito? Matagal ko na kayong tiniis. Sinasabi ko sa inyo, ang basement ng pamilya. Shu sobra, ang mga latigo at pamalo. baliw kang babae. Saan ka tatakbo? Ngayon kayo, walang makakatakas. Hanggang sa lumabas ang nasa likod ninyo, magbigay ng paliwanag sa pamilya Shu. Ngayon, alam mo na ang takot? Guro, ang iyong 5-element soul lock formation ay nalunok ng iba. Hinihiling ko na makialam ka iligtas mo ang alagad mo. Guro, ang iyong 5-element soul lock formation ay nilamon na hinihiling ko sa iyo na lumapit iligtas mo ang iyong disipulo. Ay naku. Hindi na nabayaran ang kuryente. Hintayin ninyo. Pagdating ng aking guro, lahat kayo ay mamamatay. Ang iyong guro? Guro, Pagpupugay kay Master Shang. Siya iyon. Binibini, kilala mo siya? 3 buwan na ang nakalipas. Si Shanhe at ako ay pumunta sa Nanshan Temple upang bisitahin ang isang matandang monghe. Siya iyon. Kaya naman, pagbalik ni Shanhe ay nagkasakit siya at hindi na nakatayo. Naaalala ko, pumunta siya sa bahay para gamutin ang ikatlong kapatid na babae. Malamang noong mga oras na iyon, inilagay niya ang lason na formation. Master, ang pamilya Shu at ikaw ay walang away. Bakit mo ginawa ito? ang 3 dalaga ng pamilya Shu ay pawang mga tagapagsanay na pinapangarap ng Young Phoenix Constitution. Kung sila ay maging kapareha sa paglilinang, maaaring tumaas ang iyong kakayahan. Sayang nga lang ikaw at si Shu Shanhe ay may kasunduan sa kasal, ibinigay kay Lucan. Napilitan din kami. Mukhang ako ay naging hadlang sa inyong mga master. Guro, ang inyong disipulo ay hindi sapat ang husay, hindi natapos ang gawain ng guro. Mangyaring parusahan ako. Mayroon kang kabutihan ng loob. Ang pagkatalo na ito tiyak na mamumuhunan ang iyong pag-iisip para sa iyong hinaharap na pagsasanay. Maglatag ng pundasyon. Ito rin ay isang pambihirang karanasan. Nauunawaan ko, guro.
Ngunit ang batang ito ay talagang kakaiba. Nagawa niyang sirain ang formation ng guro. Ang iyong disipulo ay walang magawa. Matanda. Sa tingin ko, ang iyong konstitusyon ay espesyal din. Kung iluto ka sa apoy, maaari ring tumaas ang kakayahan. Dumating ang masamang taong ito na may dalang hangin. Hindi masukat ang kanyang kakayahan. Marahil ay nasa antas ng Grandmaster. Hindi natin siya matatalo. Pangahas, sino ang pumayag sa iyo na makipag-usap sa aking guro? Tama na. Ang batang ito ay nagmamalaki dahil siya ay Yin Dragon na katawan. Sumipsip ng iba't ibang makamandag at masamang enerhiya at ipinasok sa kanyang katawan. Ang ganitong pagsuway sa tadhana ay tiyak na mamamatay ng biglaan. Kaya pala siya napakayabang. Kaya pala saktan ang kalaban ng 800, sarili naman ay 1,000 ang lugi. Pilit lang siya nagpapanggap. Umuwi ako at sasabihin sa aking ate ng maayos. Ang kanyang pinahahalagahan na Yin Dragon Body ay isa lamang binata na puno ng lason. Iyon lang. Lucan, totoo ba ang sinasabi nila? Oo, tama ang sinabi ng matandang ito. Kaya ikaw ay nagpagaling ng aking nakababatang kapatid sa pamamagitan ng paglipat ng makamandag na enerhiya sa iyong katawan. Oo nga. Bakit ang tanga mo? Xiaolu, malaki ang utang ng pamilya Shu sa iyo. Dapat sabihin mo sa amin ang totoo. Ngayon, hindi namin alam kung paano ka matutulungan. Hindi naman. Ang mga makamandag na enerhiyang ito, pagkatapos kong masipsip, pinino ko ito at kapakipakinabang din para sa akin. Sa oras na ito, nagpupumilit ka pa. Sa mundong ito, wala namang paraan para dalisayin ang makamandag na enerhiya. Binibini, hindi natin kailangan para sa isang taong mamamatay ng biglaan na mag-aksaya ng panahon dito. Kanina, ang aking alagad na si Zhou Qiangkun ay nag-alok. Maaari ninyong pag-isipan ng mabuti. Masamang tao, makinig ka. Gumastos para bumili ng gamot, ibigay si Lucan at maging katuwang ninyo. Ang tatlong kondisyong ito ay hindi namin tatanggapin. Saan kayo galing? Bumalik kayo doon. Kung kinakailangan, magsabay tayong mamatay. Sis, sobra ka bang padalos-dalos? Noong ikinasal kayo ni Lucan, pangako ko sa kanya. Dapat ko siyang protektahan ng buo. Pero Grandmaster siya. Wala ka pang breakthrough sa powers mo. Mamamatay lang tayo. Si Lucan para sa atin, pumasan ng 100 lason. Pinigilan ko ang Grandmaster para sa kanya. Bakit hindi? Magaling. Ginoo, ngayon anong oras na? Mabuti pa, mag-isip ka na ng paraan. Saktan mo siya. Saktan mo siya, ikaw. Mahina ang katawan mo ngayon. Ako at si Yaking, hindi marunong sa martial arts. Si Kixue lang ang pwedeng lumaban. Ano ang gagamitin natin para lumaban? At ito pa. Tianxi. Ako lang ay isang alila ng pamilya. Shu. Hindi ko ibibigay ang buhay ko. Alam ko, nasaan ang bodega ng pamilya Shu. May susi ako. Pwedeng ituro sa inyo. Tatay, naguguluhan na ba kayo sa edad? Sa ganitong sitwasyon? Kaya pa bang lumaban? Laban. Matigas ang ulo. Master Ngayon, ang Nanshan Dao Sect ay nakaranas ng malaking kahihiyan. Hinihiling ko sa inyo, Master, na kumilos para maghiganti para sa amin. Pakiusapan ng Tianqi na kumilos. Siya. Ipapakita ko sa inyo ang aking 60 taon ng pagsasanay araw-gabi na pag-unlad at pag-aaral ang dakilang sining ng pag-akyat sa langit. Ipapakita ko sa inyo, 60 taon akong nag-practice. Araw-araw na pinag-aralan ang mahiwagang sining. Paglipat ng bulaklak, pagdugtong ng kahoy. Ano ito? Sila tao ba sila o multo? Napakalakas ng presensya. Lahat sila ay Wang Jia Chen Chen, Fei Jue, Yan, Bei, Fei. Ito ang mga sa kasaysayan ng Jiangzhou sikat noong panahon, mga Grandmaster ng martial arts. Lahat sila ay makasaysayang personalidad at mga Grandmaster ng martial arts pa. Noong panahong iyon, nang sila ay nasa rurok ng kanilang lakas, biglang naglaho. Sabi ng mga tao, pinili nilang magretiro. Hindi inaasahan na ang masamang taong ito ay kinuha sila. Ako, ang dakilang guro mula pagkabata, ay nagpractice ang sining ng paglipat ng kaluluwa at tinipon ang mga katawan ng mga Grandmaster ng martial arts sa kasaysayan. Gamit ang aming sekta, walang kapantay na artifact para itago sila.
Kailangan lang ng bulaklak upang ang mga dakilang tao sa kasaysayan muling tawagin. Itong si Xiang Tianxitao ba siya? O isang Diyos? Ngayon ay pinalad akong makakita at nakita ko ang mga taong ito. Kung isa lang ang martial arts grandmaster, baka pwede pang lumaban. Pero ngayon, 4 sila. Mukhang tadhana na mawala ang pamilya Shu. Tatay, tingnan mo, ito ba yung sinabi mong laban? Kaya ba nating matalo sila? Huwag mawalan ng pag-asa. Ngayon, iiwan ko kayong buhay. Hindi ko kayo gagalawin. Pagkatapos ng 3 araw, kukunin ko 1 bilyong ginto. At ngayon, ang bunsong anak ng pamilya Shu na hindi niyo pa nakikita, kung hindi, kahit na kayo tumakbo sa dulo ng mundo, hahanapin ko pa rin kayo. Ang inyong mga kaluluwa, ikukulong ko sa isang artifact at dadalisayin. Tulad nila araw-gabi na kasama ko sa pagsasanay. Alis na. Alis na. Sino bang nagsabing pwede na kayong umalis? Lucan, anong ginagawa mo? Sinabi na ng Celestial Master na patawarin tayo. Ano pa bang gusto mong gawin? Lucian, alam kong hindi mo matanggap ito, pero sila ay mga grandmaster ng martial arts. Ang layo ng kanilang lakas sa atin napakalayo. Hindi natin kayang tapatan. Sa loob ng 3 araw, ilalabas kita sa pamilya Shu. Ang natitira pang bagay, wala ka nang dapat alalahanin. Mga taong malapit ng mamatay. Kahit ako, ang Celestial Master, walang karapatan na magmungkahi. Mali? Gagamitin kita para magpakita ng halimbawa. Lucan, nagkagulo ka. Dali, umalis ka na. Baril. Eto, Ganyan lang ba ang kakayahan mo? At magpapakita ka pa sa harap ng aking guro? Nakakahiya ka. Ito ang tunay na Grandmaster. Kapag nakamit na ang ganitong antas, ang mga baril sa mundo ay hindi na makakaapekto sa kanila. ano pang hinihintay mo? Umalis ka na. Akala ko dati na kayang i-refine ng matandang iyon lang isang tao lang. Ngunit hindi ko inaasahan ngayon, 1 at 4 ang nadagdag. Kung ganoon, hindi na ako magpapakipot. Guro, anong nangyayari? Bakit nawawala? Ikaw, ginagamit mo pa ang katawan ng Yin Dragon para sumipsip? Gusto mo bang mamatay? Matanda, akala mo marunong lang ako sumipsip? Hindi ko alam mag-refine? Ang iyong kaalaman ay kasing liit. Nang ganito, Batang hamak. Matapang ka para maliitin ako? 4 na Martial Grandmaster, hindi sapat? 10, 100? Kaya pa niya? Kontrolin ang mga kaluluwa. Grabe. Guro, ang limitasyon ninyo ay kontrolin ang 10. Ginagamit ninyo ito ng walang pigil. Yehua Jemo, mapapahamak kayo. Wala na akong pakialam. Ngayon, kung hindi ko maalis ang panganib na ito, hindi mawawala ang aking galit. Ang prosesyon ng daang multo. Ang aming pamilya Shu, paano namin nagawang galitin ang ganyang tao? Wala na. Wala na ang lahat. Ito ba ang tunay na kapangyarihan ng Grandmaster? Maraming taon akong nagsanay. Sa paningin nila, isang biro lang. Bata, sa harap ng aking hindi mahuhula ang banal na kapangyarihan, lumuhod ka na. isang maliit na mangloloko, marunong ka lang ng ilang pamamaraan ng mga demonyo, at multo lamang. Siya.
Ngayon ay hahayaan kitang makita kung ano ang tunay na banal na kapangyarihan. Kulog, lumapit! Gino, maawa ka sa akin, Ginoo. Hindi na ako mangahas ulit. Matagal kitang nilibang. Yun lang ang masabi mo? Ako, bulag ako. Hindi na ako hihingi ng ginto sa pamilya Shu. Hindi na ako hihingi ng ginto sa pamilya Shu. Hindi na ako hihingi ng 3 dalaga mula sa pamilya Shu. Hindi na ako hihingi ng 3 dalaga mula sa pamilya Shu. Ano pa? Ako babalik sa templo. Magbibigay ako ng handog sa iyo, Ginoo, 10 bilyong ginto, mga halamang gamot sa templo. Pumili ka, Ginoo. Sinira ko ang iyong sandata ngayon. Pinutol ko ang iyong 60 taong kakayahan. Suko na, talagang sumusunod ako. Pinapahiya kita sa harap ng iyong mga alagad. Nawala ang iyong dangal. Lumuhod ka at yumuko. Sumusunod ka ba? Oo, sumusunod. Dahil sumusunod ka, umalis ka na. Sa susunod na makita kita, tiyak, na gagawin kitang mawala ang iyong kaluluwa maging abo at usok. Maraming salamat, Ginoo. Hindi na ako bababa ng bundok. Lucan, kailan mo itinago ang kasanayang ito? Dahil sa pagsasanay ng aking asawa ko, nagawang gawing ganap ang aking Yin Dragon body na mapaabot sa sukdulan. Sa akin? At ganyan mo na lang siya pakakawalan? Hindi ka ba natatakot na pagkatapos ay babalik siya para maghiganti? Ngayon, siya ay natakot ng sobra sa hinaharap. Kapag nakita niya ako, gagalangin niya ako na parang Diyos. Xiaolu, noon hindi pa kita nakita na nagpapakita ng ganitong husay. Talagang maraming salamat sa iyo ngayon. Nagkataon lang. At dahil din sa tulong ni Kiksue sa pagsasanay ko, kaya ko nagamit ang mga katangian ng Yin Dragon body. Xiaolu Mei, itatanong si tita sa iyo. Dapat mong sabihin ang totoo? CJ po, tita. Sabi ng masamang tao. Ang iyong Yin Dragon body ay kayang sumipsip ng lason at masamang enerhiya. Ginamot mo si Shanshui. Inilipat mo ba ang lason sa iyong sarili? Tama naman iyon. Ngunit kaya ko itong dalisayin. Walang pinsala sa akin. Ang bata mo, masyado kang tapat. Ayaw mo pa ring sabihin ang totoo kay tita. Ang sinasabi ko ay totoo. Kung ganoon nga, bakit ka inapi ng pamilya Huang sa loob ng maraming taon? Sa 3 buwan mong nasa pamilya Shu, bakit hindi mo ginamit ang Yin Dragon body sa pagsasanay? Ako, hindi ko rin maintindihan. Maganda ang pagsasanay ko sa Immortal Realm. Bakit napunta ang espiritu ko sa isang mahinang tao? Xiaolu, ikaw ang tagapagligtas ng pamilya Shu. Huwag kang mahiyang humingi ng kahit ano. Huwag mong itago. Ang pamilya Shu ay iba sa pamilya Huang. Alam mo, Matulog na. matulog na. Gabi na. Oo, ma. Pagod si Lucan ngayon. Hayaan mo siyang magpahinga. Kayo na muna ang umuwi. Sa kwarto mag-practice. Napakaaga pa. Marami akong na-absorb ngayon. Gamit ang Dazizai Kaibogong, i-digest ko lang. Tantiyahin ko, makakaabot sa prime state ng porsyento. Ay, Alin ang isa? Angkop isuot habang nagsasanay? Galaw ng isang Grandmaster na naman. Lolo, ang taong ito, totoo bang ganoon siya kagaling gaya ng sabi mo? Nag-set up ng stall ng chocolate, makakagamot ng lahat ng sakit. Ruyana, hindi mo naiintindihan. Chocolate beans. Paraan lang ito ng matalinong ito para lokohin ang iba. Tungkol naman sa ang tunay niyang paraan ng paggamot. Sa aking pananaw, hindi ko makita. Kung gayon, ang taong ito ay tiyak na
Isang Grandmaster, walang duda. Lolo, naalala mo ba kung ano ang itsura? Ano ang hitsura? Marami kaming mga tagaulat sa pamilya Huang. Ipahanap natin sa kanila. Baka may makuha tayo. Mukha siyang bata. Parang walang pakialam sa mundo. Kung sasabihin na siya ay isang Grandmaster, siya, walang kaartehan ng isang Grandmaster. Kasalanan ko na nagmamadali ako noong magpagamot. Hindi ako nag-iwan ng litrato niya. Ang Grandmaster, hindi ba dapat ang edad ay malapit na sa 100 taon? Napakabata. Baka naman. Nagsimula siyang magsanay mula pa sa sinapupunan? Nagpakita muli ang kakaibang pangyayari sa kalawakan. Ang batang Grandmaster na ito ay muling nag-breakthrough. Junjua, kailangan mong magmadali na. Makipagkaibigan sa Grandmaster. Iyon ay para sa ating dalawang pamilya. Ang pinakamagandang pagkakataon para umangat sa loob ng 1 siglo. Naiintindihan ko. Ito rin ang pagkakataon para lipulin ang pamilya Shu. Pinakamagandang pagkakataon. Masama ang balita! Bumalik na si Ginoong Leo. Ano bang sinasabi mo? Bumalik na ang binibini. Ano naman ang masama doon? Maglipat ng bulaklak. Magsama ng kahoy hehedaang multo. Paglakad sa gabi. Suren, anong nangyari sa'yo? Kidlat, halika! Hey, sumusuko ka na ba? Hehe. Sumusuko ka ba? Hehe. Simula nang bumalik ang binibini mula sa pamilyang Shu, ganito na siya. Nababaliw na. Hindi rin alam kung ano ang nangyari sa kanya. Bakit siya pumunta sa pamilyang Shu? Ito, Ako. Pinsan, ikaw ang nag-utos? Hindi naman. Si Shu Shanhe, ang pinuno ng pamilyang Shu, ay laging nakaratay sa higaan. Sa kawalan ng pag-asa, humingi sila ng tulong sa akin. Ang aking alagad na si Sun Jishi, ang bantog na manggagamot. Ito, lumapit din sila kay Lolo. Tama. Pumunta nga sila sa akin. Noong panahong iyon, nagmamadali akong hanapin ang dakilang guro, kaya pinapunta ko na lang si Zuren. Lolo, ano na nga bang nangyari kay Zuren? Matinding takot ang naranasan niya. Nawalan siya ng lakas ng loob. Katiwala, puntahan mo si Sun Jishi. Tanungin mo kung ano ang nakita nila sa pamilyang Shu. Ginoong Huang, nasa labas lang po si Dr. Son. Sa labas? Sun Jishi. Sun Jishi. Huwag mo akong patayin. Pakiusap. Huwag mo akong patayin. Ito ay mas malala. 3 kaluluwa at 6 na espiritu, nawawala ang 1 kaluluwa at 1 espiritu, 1 tanyag na manggagamot, ngayoy naging hangal. Sino ang naghatid sa kanila pa uwi? Kaibigan ni Ginoong Leo, Joe Chenkon, Gerong Joe. Dalhin mo ako sa kanya. Ang mga mapagkukunan ng pagsasanay sa mundong ito, kahit na taglay ko ang dakilang sining ng pagkuha, ang bilis ng pagsasanay ay napakabagal pa rin. Bakit hindi ka pa naliligo? Ayaw mo na bang magsanay kasama ako? Medyo pagod ako ngayon. Ayaw ko nang maligo. Kanina ang tapang mo. Akala ko nagbago ka na. Pero pareho ka pa rin. Hey! Sabi ko lang, ayaw kong maligo. Hindi ko naman sinabing ayaw kong magsanay. Sa unang 3 buwan, sobra ako sa iyo. Huwag kang maghanap ng dahilan. Hindi kita pipilitin. Pero,
Kamakailan ay may lumitaw na dakilang guro. Ang mga pangunahing angkan sa Jiangzhou ay naghahanap ng bakas ng dakilang guro. Si Huang Junzuo ang pinakaaktibo upang humanap ng pagkakataon. Dakilang guro? Medyo nakakatakot yan. Ang dakilang guro ay ang tugatog ng sining pandigma. Sabihin na kapag sila'y nagsasanay, maaaring magdulot ng kakaibang pangyayari sa kalikasan. Sumasakay sa hangin at nagiging dragon, ang mga ordinaryong mandirigma kapag nakatanggap ng kanilang patnubay ay direktang makakalagpas sa antas ng Grandmaster. At kumpara kay Xiang Jibai ngayon, ano? Si Xiang Jibai ay nasa antas lamang ng Grandmaster kumpara sa antas ng dakilang guro, parang langit at lupa. Mukhang ang 1% ng aking lakas sa kasagsagan ay katumbas ng dakilang guro sa mundong ito. Mukhang may mas magaling pa at may mas mataas pa. Kailangan ko pa ring magsanay ng mas masipag. Buti naman at kanya ng iyong pag-iisip. Ang dakilang guro ay parang Diyos. Mahirap silang makaugnay sa atin. Pero kung si Liu Ruyan ay makatanggap ng patnubay at makalagpas sa antas ng Grandmaster, ang unang kanyang lalabanan ay tayo. Ang bilis ng aking pagsasanay ay dapat mahabol si Liu Ruyan. Kaya, Walang atrasan. Ay, sino yan? Ako to. Kishue, natulog na ba si Xiaolu? Ma, anong meron? Si Shanshui ay bumalik na galing ospital. Hindi ba kakaiba si Shanshui? Noong nakaraan, ayaw pa niyang payagan si Xiaolu na gamutin siya. Ngayon, pinapapunta niya si Xiaolu. Ma, sabihin mo na lang bukas. Nagpapahinga na si Lucan. Tama ka nga. Pumunta nga ang kapatid kong babae para gamutin mo siya. Hindi naman siguro seryoso? pupunta lang ako at babalik. Hoy, kakainom mo lang ng medicinal wine na ito. Makakagamot ba ito? Mas magiging epektibo. Kung nag-aalala ka, sabay tayong pumunta at tingnan. Sige, bilisan mo at bumalik ka agad. Xiaolu, sa mga araw na ito, talagang nagbibigay ako ng abala sa'yo. Ayon sa usapan, ang pamilya Shu ay magbibigay ng tulong sa'yo. Ngunit sa huli, ikaw lang ang nahirapan. Ita, masaya tumulong. Nandito ako. Huwag kang mag-alala tungkol kay Shanshui. Lubos akong nagtitiwala sa'yo. Ikaw? Bakit may amoy kang alak? Mayroon ba? Wala yun, tita. Maaga ka nang magpahinga. Si Shanshui, ako na ang bahala. Ah, sige. Xiao Shui Shui, nandito na ako. Shanshui, anong ginagawa mo? Hindi ba ito ang gusto mo? Shanshui, hindi naman nasisira ng sumpa, to ang utak. Bakit hindi ko maintindihan ang sinasabi mo? Noong araw na iyon sa harap ng ospital, habang nagtitinda ka, nakita ko lahat. Yung sakit ng may cancer, kaya mong gawing gumaling agad. Pero sa paggamot sa akin, kailangan ng maraming ulit. Sadyang ginagawa mo lang yan. Gusto mong sa akin makamit ang isang layunin. Shanshui, nag-iisip ka ng sobra. Sila ay may sakit sa katawan. Madali lang gamutin. Pero ikaw, iba ka. Ikaw ay sinumpa. Mahirap alisin ang sumpa na yan. Talaga? Ang pinakamamahal kong apo sa tuhod. Anong nangyari? Bakit siya natakot ng ganyan? Lola, lahat ito ay dahil sa pamilya Shu, dahil sa isang lalaking nagngangalang Lucan. Ilang beses niya kaming pinigilan na ibalik ang 3 prinsesa ng pamilya Shu para ialay sa iyo. Isang hindi kilalang lalaki, makakahadlang sa inyo.
sa pagtapos ng ganito kasimpleng gawain? Hindi siya simple, Lola. Itong batang ito, hindi alam kung malakas o kaya may espesyal na pangangatawan. Ang aking guro, hindi man lang nakatiis ng isang saglit. Kung gayon, makikipag-usap ako sa kanya ngayon. Ngayon, Luchan, Malayong komunikasyon. Ikaw ang naglagay kay Shan Shui ng masamang sumpa. Apo ko iyan. ang sumpa ni Xiang Jibai, narinig ko, sa harap ng mga alagad ko, ay nagkakagulo ka. Gusto kitang makausap. Anong pag-uusapan? Kung marunong kang makisama, ikaw mismo ang mag-alis ng sumpa kay Shan Shui. Kapag ako na ang umaksyon, magsisisi ka. Madaling mainit ang ulo ng mga bata. Ang natatanging katawan ng tatlong magkakapatid na Shu. Ay perpektong sisidlan para sa pag-unlad ko. Huling pagkakataon ko sa iyo. Pagkakataon? Hoy, anong pagkakataon ang kaya mong ibigay? Bata ka pa, bitawan mo ang pagkakataon at bibigyan kita ng malaking biyaya. Sige, maging tapat ka. Ibigay mo ng harapan. Hihintayin kita sa Shu Mansion. Ay, matanda, ano ang napag-usapan ninyo? Ang bastos ng batang iyon, sinamantala ang malayong komunikasyon para tanggalin ang sumpa. Mukhang kailangan kong bumaba sa Nanshan. Pakisamahan po kaming mag-ama. Hindi ko alam anong antas na po ang inyong natamo. Ako si Liu Shito, nakikiusap na makita, si Nonshen Laozo. Pasok, Batiin si Nanshan Laozu. kayo, sa pagdating ninyo ngayon, ano ba ang balak ninyong gawin? Nanshan Laozu, talaga namang pumunta kami para malaman ang totoo ng isang bagay. Sabihin mo, Nanshan Laozu, ang sikat na pinakamataas na tao sa Jiangzhou, ay isang babae pala. Ganito po kasi iyon, Taoist Zhou, ikaw, kasama ang aking amang si Zuren, at si Dr. Sun, sabay kayong pumunta sa pamilya Shu. Bakit pagbalik ninyo, sila ay labis na natakot at natulala pa nga? Ano ba talaga ang nakita ninyo noon? Ako? May alitan ba kayo ng pamilya Shu? Dati? Mortal na kaaway, talaga. Kung gayon, kung ano ang nakita niya, hindi na mahalaga. Ako mismo ay bababa mula sa bundok at sasama sa inyo sa pamilya Shu. Nanshan Laozu, sa bundok, nagretiro ng 100 taon. Ngunit, pumayag kayong bumaba? Zhou Qiankun, hindi mo ba gustong malaman kung ano ang antas ng aking pagsasanay? Pakiliwanag po, Laozu. Nakaaya na ako sa antas ng master. Ako rin. Ako at ang aking guro ay nasa parehong antas na. Laozu, umakyat na kayo sa Grandmaster? Half-step Grandmaster, kulang na lang ang 3 dalaga ng pamilya Shu para ganap na umakyat. Ito rin ang dahilan kung bakit ko sila hinahanap. Kaya pala nitong mga nakaraang araw, bihira ang mga palatandaan ng langit at lupa. Saka dito umakyat si Laozu. Pasensya na sa abala. Pinsan, ang iyong pinapangarap na antas ng Martial Master sa harap ng isang mataas na tao tulad ni Laozu ay isang iglap lamang sa isang kisap mata. Binabati kita. Bukas, sasama ako sa iyo sa pamilya Shu para bumisita. Maraming salamat, Laozu. Opo. Ancestor Master, hanggang saan ba ako dapat magsanay upang lumipad at maging immortal? At makasalubong kayo? Katawan ng Yin Dragon, talagang malakas. Mabilis akong umabot sa Grandmaster level. Ano naman ang Grandmaster level?
Sa ibang araw, ipakikita ko sa iyo ang mas malakas pa. Sa ganitong antas, kahit papaano, ay mapoprotektahan mo ang pamilya mula sa pang-aapi. Gumising ka na. Naghanda na sina mama at papa ng pagkain para sa atin. Si, Matagal na kaming hindi nagsama-sama sa hapagkainan. Halika. Unang baso, para kay Kikswe at Xiaolu. Bagong kasal, sumali sa aming pamilya. Halika. Pangalawang baso, ipagdiwang ang paggaling ni na Shanhe at Shanshui. Cheers. Ang ikatlong baso, kaming lahat ay nag-aalay kay Xiaolu. ako. Hindi mo lang tinulungan ang buong pamilya Shu, kundi kahapon, tinulungan mo si Kikshu na umabot sa Grandmaster level. Halika. Cheers. Ginoo, kayong magsalita naman. Gusto ko ring magsabi ng 3 pangungusap, kasama na ang nauna at ito, tapos na, kumain tayo. Xiaolu, huwag kang magtaka hindi marunong magsalita si Ginoo. Halika. Ako ang kumakatawan sa aming pamilya na magpasalamat sa iyo. Salamat. Salamat sa wala. Salamat. Ang pamilya Shu ay masaya ah. Lucan, ngayon ang iyong kamatayan. Huwag niyo siyang pansinin lahat. Tuloy lang kayo sa pagkain. Ginoong Huang, ngayon ang aking mister ay ganap ng gumaling. Ikaw, sa aming pamilya Shu, ano ang iyong opinyon? Maupo ka muna at mag-usap tayo ng maayos. Hindi na kailangan ng magalit ng husto. Usap, kung dati ay payag kayo ipakasal si Shanshui sa akin, maaari pa akong makipag-usap sa inyo ng maayos. Pero ngayon, wala na yon. Ano? Ginoong Huang, nagbago na naman ang panlasa mo? Ayaw mo na si Shanshui? Nanay, nakakadiri ang taong ito. Sinasabi niya kung saan-saan na ako at siya ay may gusto sa isa't isa. Sa totoo lang, ni isang salita, ayaw ko siyang kausapin. Wala ka ng pagkakataon makipag-usap sa akin. Sasabihin ko sa inyo ang totoo. May isang malaking tao na partikular na binanggit ang inyong pamilya Shu para kunin ang 3 dalaga. Ako at si Ruyan ay pumunta lang para ipaalam sa inyo. Payo ko sa inyo, sumunod kayo ng maayos. Kung hindi, kapag siya na mismo ang pumunta, ang sitwasyong ito ay magiging mahirap. Kung ganoon, ngayon, ginagawa mo sa amin ang magalang muna, bago dahas? Na magustuhan ng malaking taong ito kayo ang inyong pamilya ay dapat matuwa na lang kayo. Antas na Grandmaster. Kamakailan, sa iba't ibang lugar ng Jiangzhou, ay lumitaw ang maraming kakaibang pangyayari. Sa kasamaang palad, ito ay sanhi ng malaking taong ito sa likod ko. Dahil sa kanyang gabay, siya ay nakarating sa antas ng Grandmaster. Si Ruyan ay natagpuan din ang Grandmaster na iyon. At sa kanyang patnubay ay nakamit ang antas na Grandmaster. Bibigyan ko kayo ng 10 minuto. Ang 3 magkakapatid na babae ng pamilya Shu dalhin sa Nanshan Taoist Temple. Dito sa lugar na ito, personal kong lilinisin si Lucan. Nasaan na sila? Bakit boses lang ang naririnig ko? Pero wala akong nakikitang anyo niya. Ito ang Grandmaster. Gumagamit ng tunay na key para magpadala ng boses. Nagbibigay na ng huling babala. Kung marunong kayong mag-isip, umalis na kayo agad. Ang maging lalagyan ng pagsasanay ng Grandmaster, iyon ay para sa inyo ilang henerasyon ng pamilya Shu, ay hindi sapat na kapalaran. Ako, ang narinig ko lang ay templo ng Nanshan. Baka si Xiang Jibai na naman ay naghahanap ng gulo sa atin. Si Nanshan Laozu ay personal na bumaba. Talaga kayo ay napakatapang. Kahapon ay nasugatan ninyo ang kanyang apo sa pag-aaral. Siya ay hindi isang taong nagpapatawad sa nakaraan. Pintuan ng Nanshan Temple, sabi, ang pinakamalakas sa Jiangsu, ang malaking taong iyon, ay nagtatago dito. Hindi inaasahan na kahit siya ay lumabas na. Lucan, sinabi ko na sa iyo dati, kung noong una sumunod ka sa akin at umalis mula sa pamilya Shu, hindi ka mahuhulog sa kinalabasan ngayon. Ngayon, hindi nabanggitin ng pamilya Shu, kahit ako ay hindi na kita kayang protektahan. Kayo? Bakit hindi pa kayo umalis? Sino ka? Hindi na kailangang magtago sa likod. Ako kahapon ay sinabi sa iyo, sa pamilya Shu, magkita ng lantaran. Ano ang nangyayari? Paano siya nakakagawa rin ng Grandmaster na natatanging malayo ang pagpapadala ng boses? Dahil bata ka pa, sana ay bigyan kita ng kaunting respeto. Mukhang matigas ang ulo.
Siya ay ang Grandmaster ng Nanshan Dao. Mukhang napakabata, mas malala pa sa mga kahapon. Kapag naka-breakthrough na sa Grandmaster, maaaring bumalik sa kabataan pahabain ang buhay. Ang kanyang batang mukha ay ang kanyang lakas, na pinakamalakas na pagpapakita. Ikaw si Lucan. Lola, itong batang ito ay si Lucan, ang tatlong dalaga ng pamilya Shuai, dahil may kasunduan sa kanya, kaya hindi makapunta. Seryosong naantala ang iyong pagsasanay. Paano siya at ako? Ang tagapagtatag ng Dao magkamukha. Mga bata, ang tatlong dalaga ng pamilya Shu ay makakatulong sa akin na mag-breakthrough. Bakit kayo? Mabagal na ayaw magpalaya. Gusto makipag-away sa akin. Gusto mong kitilin ang buhay ng aking anak na babae. Mukhang kayo ay ako. Inakala na masamang kultibador. Hindi ako. Gustong kitilin ang kanilang buhay. Kukunin lang ang Yang Feng na katawan. Mamaya magiging ordinaryong tao. Hindi na makapagkultiba. Ang pagkultiba ay sa amin. Sariling bagay. Anong karapatan mong makialam? Magandang tanong. Bilang kabayaran, ang Nanshan Dao ay magbibigay sa inyo isang malaking kapalaran sa hinaharap. Kung ang pamilya Shu may anumang problema, ang Nanshan Dao ay mag-aayos para sa inyo. Kung ganoon, mas mabuti pa gawing maliit ang malaking bagay at mawala ang maliit itong Nanshan Lola. Susundin na lang namin kayo. Talagang marunong ang ginang. Pagkatapos ng 30 taon, ako ay ang tatlong dalaga, ibabalik ng buo, pababa ng bundok. 30 taon. Bagamat ako ay malapit na sa Grandmaster stage, isang hakbang na lang, ngunit ang kalahating hakbang na ito ay nangangailangan ng akin ng 30 taon ng taimtim na pagsasanay bago ko ito makamit ng maayos. 30 taon, ako'y wala na yata sa mundo. Ang mga elixir para sa mahabang buhay, marami kami niyan sa aming sekta. Tinitiyak kong mapapahaba nito ang buhay ng ginang hanggang 100 taon. Isang salita mo, gusto mong palitan ang aming. 30 taon ng panahon. Kung sumunod kayo sa akin, hindi kayo magdurusa. Maliban sa hindi makababa ng Nanshan, lahat ng inyong kahilingan ay kayang tuparin ko. Ginang ay maaari ring madalas na dumalaw sa inyo. Nanaginip ka. Naniniwala ako sa Buddha, hindi sa Dao. Kahit mamatay ako, hindi ako sasama sa iyo. Nanshan Laozu, maliban sa aming pamilyang Shu, 3 dalagang ito, mayroon bang ibang paraan na makatutulong sa iyong pag-angat? Hanggat ang aming pamilyang Shu ay kayang gawin, tiyak na tutuparin namin. Ginang, hindi ako dito para makipag-usap sa iyo. Naparito ako para ipaalam sa iyo. Uy, itong si Zhang Laozu. Tapos ka na bang magsalita? Oh, may gusto ka pa bang idagdag? Gamit mo ang bibig ni Shanshui. Sabi mo, bibigyan mo ako ng malaking pagkakataon. Anong pagkakataon iyon? Ang dakilang pagkakataon ay isang iglap ng aking kamay ay magtataas ng iyong antas ng pagsasanay sa Grandmaster stage. Lao Zhu, itong si Lucan ay nagbigay sa atin ng maraming problema. Sa halip ay gusto mo pa siyang itaas sa Grandmaster stage kung sakaling makuha niya ang kapangyarihang ibinigay mo sa kanya at gagamitin laban sa atin. Ano ang gagawin natin? Hindi mahalaga, Lao Zhu, tiyak na unang itataas si Lucan sa Grandmaster stage. At pagkatapos ay patayin siya. Sa ganitong paraan, ang buong pamilyang Shu ay susunod sa iyo. Sa mundong ito, talagang may ganitong himala. Iwagayway lang ang walis ay makakapagpataas sa antas ng Grandmaster. Ate, huwag kang mainggit. Ang ganyang magandang bagay ay hindi para sa atin. Tayo ay ang napili niya na lalagyan lang ng pagsasanay. Kailangan ko bang kasama ang 2 kapatid na babae? Ako lang ba ay sapat? 3 tao? 30 taon para sa iyo? Ako lang 70 taon para sa iyo? Ganito ba ay tama? Paano naman magiging tama? Eddie, ang buong buhay mo ay masasayang lang? Nanay sina Kiksue at Chanshue ay may kanya-kanyang pangarap at hindi ako marunong sa martial arts. Ako ay para lang sa kanya na tinatawag na Young Phoenix Body. Kung ganoon, sumama na lang ako sa kanya, nanay. Tandaan mo na dalawin ako. Hindi. Tatay, walang problema. Hayaan mo akong pumalit kay Kiksue at Chanshue. Huwag mo akong pigilan. Ang nanay mo, walang oras. Tigilan mo na ang pag-arte. Kung isa lang ay sapat na. Kailangan pa bang bumaba ang matandang ninuno? Kayo tatlo, wala ni isa ang makakatakas. At ikaw, Lucan, kapag ang matandang ninuno ay nagtaas sa iyo sa antas ng Grandmaster, iyon na ang iyong kamatayan. Kakaiba. Ano iyon? Matandang ninuno? Hindi ba epektibo? Ha 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 ha, Lu. Ken isa ka talagang walang silbi.
Kahit na ako mismo ang gumawa, ay wala ring magawa para itaas ka sa Grandmaster. Mas mabuti pang magbangga ka na lang sa bato. Ang dami mong sinasabi. Nakakarindi na ang tenga ko parang may kalyo na matandang tao ng Nanshan. Kaya mo ba o hindi? Ikaw mismo ang nagsara ng iyong mga meridian. Tumanggi kang tanggapin ang aking kapangyarihan. Nakakita ako ng isang banga, pumupuno ng baso. Pero hindi pa ako nakarinig na ang baso ay kayang punuin ang banga. Anong ibig mong sabihin? Hindi. Hindi mo pa ba naiintindihan? Ang iyong kapangyarihan ay hindi kasing lakas ng akin. Nagpapanggap ka pa dito? Anong kalokohan ang sinasabi mo? Ito ay Jiangzhou, ang walang kapantay na Nanmen Laozu. Paano naman matatalo? Ikaw na isang ordinaryong tao. Batang walang alam, hindi ko alam kung anong pamamaraan ang ginamit. Kusang hinarang, dahil ikaw ay walang alam sa hangganan. Huwag mo akong sisihin kung hindi ako magiging magalang. Ikaw. Bitawan mo. Nanshan Laozu, hindi mo ba ako bibigyan? Ng tadhana? Bigyan mo na. Naghihintay ako. Nagawa mong maabot ang antas na ito. Ibig sabihin, likas kang may talento. Kung gagamitin mo ang Dazizai Kaibugong upang magsanay kasama ko, hindi naman imposibleng maging ang aking tadhana. Dazizai Chai Bugong. Xinghan Shangxian, ikaw ba talaga iyan? Narinig mo na ang aking pangalan? Xinghan Shangxian, ang aming Nanshan Temple ay itinayo para alalahanin ka at itinayo na ipasa hanggang sa henerasyon ko. Ika-10 henerasyon na. Si Lucan kailan naging ganito kalakas? Ano ang Xingkan Shangxian? Kaya pala mayroon siyang mahiwaga at di masukat na paraan ng pagpapagaling. Mukhang si Lucan ay may nakatagong sikreto. Mula noong 1,000 taon na ang nakalipas pagkatapos mong umakyat sa immortal na kaharian, ang aming Nanshan Taoist Temple ang hangad ng lahat ng mga alagad ay na isang araw makita ka. Hindi inaasahan bago pa umakyat. Ang hangad ay natupad na. Ako nga pala ito. Hindi ko inaasahan noon. Basta-basta isang batang tinuruan ay nakapagtatag para sa akin ng isang templo. Talagang pinagod siya. Xinghan Shangxian, hindi ba kayo 1,000 taon na ang nakalipas ay umakyat na sa immortal na kaharian? Paano kayo nasa mortal na mundo ngayon? Ito. Hindi ko rin masyadong alam eh. Laozu, ano ba talaga ang sinasabi mo? Hindi ba nangako ka na tutulungan mo akong alisin ang walang kwentang si Lucan? Ang aking cultivation ay nawala na lahat. Mangahas na walang galang sa isang immortal? Hindi ka pinatay, ay banayad na parusa. Kaya ang Lucan ngayon ay hindi na ang dating Lucan. Ang Lucan ngayon ay reincarnation ng isang immortal. Pasensya na, Binibining Shu. Kung gayon, ikaw ba ay malapit nang umalis sa pamilya Shu at bumalik sa immortal na kaharian? Ang aking lakas ay 2% lamang ang naibalik. Kapag naging 100%, makakabalik na ako sa immortal na kaharian. Pero, sa tingin ko, dito ay mabuti rin. 2% sapat na. Tara, lakad na. Ikaw, sabihin mo sa akin pagkatapos kong umakyat, sa loob ng 1,000 taon, ilan ba talaga ang mga tao na gumugunita sa akin?